Ang laman, di ba, few months back or a month ago ay napabalitang nawala, ninakaw yung laptop ni nasirang Yusek Cathy Cabral. Yung laptop niya mukhang doon encoded. Lahat ng mga tumanggap ng proyektong Ghost Project, whether flood control or imaginary road widening, road improvement, road concreting, nandoon po sa laptop niya yon. Nawala po iyon a month or 2 months ago. At kagabi nga, tumambad sa atin yung balita na yung mismong nagmamay-ari ng laptop ay nawala na rin. Nilisan na rin po tayo. Kaya peligroso po yung ating panahon, hindi po siya yung first official, ranking official of DPWH. Again, few months back, merong isang engineer na inambush ng DPWH na konektado naman sa DPWH ng Ilocos Norte. Bukod po dyan, meron rin isang natagpo ang patay na engineer ng DPWH, konektado naman po sa probinsya ng Sorsogon, na nagkataong siya ang chairman ng BAC o yung Bids and Awards Committee. At pangatlo, ito nga pong si Yusek Cathy Cabral. So nakakatakot po yung panahon. Kaya lang, pag nauubos na po yung may kinalaman dito sa most corrupt budget ever, itong pinakamalawak, alamak, lantaran, harapang korupsyon at kurakot, dulot ng flood control funds anomaly, dulot ng ghost flood control projects at dulot ng substandard projects sa DPWH, ang lugi po rito tayong mga mamamayang Pilipino. Nais ko lang pong pasalamatan itong almost 1,800 live viewers po natin. Salamat po sa inyong pagpapatuloy sa akin ngayong araw. Batiin ko lang po muna si Winnie Paran ng Macau. Maligayang Pasko po pala sa lahat sa inyo ha. Baka hindi ako makapag-live between now and Christmas Eve. Kunin ko na yung pagkakataong bumati sa inyo ng maligayang Pasko. Si Dalia Munro ng Vancouver, Tessie Amanuma ng Tokyo, si Jen Bautista ng Singapore, si Amarol Retep. Attorney Vic, may susunod pa kaya kay Yusek Cabral? Ito nga po, Amarol, yung ating pinag-uusapan. It's not a joking matter. It's not something that we should take lightly. It's not something that we should celebrate. Because ang buhay ay buhay. Kahit ano pa, ang tingin nating may kinalaman, ang buhay po ng tao ay higit na mahalaga sa kahit na ano pa mang kayamanan, pera, bilyones man yan, o katanyagan, o posisyon sa buhay. Ano? Si Maribel Santos ng San Francisco, USA, si Dex Guevara ng UAE, kay Alex Raraco ng Coronadal City. Ingat po lagi, attorney. Maraming salamat, Alex, at yung mga kababayan natin sa Coronadal City. Kay Yvonne Delfin, I'm reading your book. God bless. Thank you ha. At ganun din kay Girly Sevilla 59. Dami yung nagtatanong. Ito po ay available sa lahat ng fully booked branches nationwide, sa Lazada, sa Baybayin, Bookstore, Pinas, ay maglalahad ng tunay na resulta ng investigation. Walang cover-up. Di ba? Ito dapat yung ipinaglalaban ng mga papagkunwari, yung mga hunyango, yung mga ipokrito, nakagaya ng Padre Flavi. Ang ingay-ingay niya doon sa bagay na klinir na ng COA, nagsuot pa nung habito ba tawag doon sa suot ng padring yun? Bakit? Sa pagsusuot mo ba, nagposturang pari ka pa? Mas naging credible ba yung gawa-gawang kasong isinampa mo? Bakit? Pag binasbasan mo ba yan ng holy water or banal na tubig, magiging tama ba yung malimbintang na ifinail mo sa ombudsman? Bakit ang tahimik mo pagdating dito sa mga mahalagang usaping panlipunan? Ito dapat ang pinagninilay-nilayan ng mga Katolikong katulad ko. Mas maraming matitino ng leader ng simbahang Katoliko. Mas maraming matitinong obispo, pari at mga laiko. Sinisingle out lang po natin ito dahil offensive po yun, dahil nagsuot pari ka pa, tapos peking kaso ang dala mo. Anong itinuturo mo doon sa mga batang membro ng simbahang Katoliko? Na basta pari ka, kahit magsinungaling ka, absuelto ka. Baulik po tayo rito sa peligrosong panahon. Tapos na po yung deadline nila na may makukulong. Nagbuwis ng buhay ang isang opisyal ng DPWH. Kaya po natin ito pinag-uusapan. Sa diwa po ng Kapaskuhan, dapat maintindihan nung may mga kinalaman sa anomalyang ito. Kagaya na lamang nino, Saldico, of course, number 1. Yung Sergeant Orly Gutesa. Nasaan na yung Sergeant Orly Gutesa? Nasaan na ang kanyang pamilya? Yung sinabi ho niya,
Kinorroborate po, vinalidate, inamin ni Saldico yung unang-unang sinabi niya sa Blue Ribbon Committee hearing. At later on, syempre, nagipit na po yung tao, papirmahin mo ng kahit ano yan. Baka pati yung pag-amin sa kung siya yung nakabaril, yung yung fatal shot na pumatay kay Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, aminin din niya eh. Bakit? His family's safety is on the line. Kahit anong isubo mong papel dyan, pipirmahan niya. Dahil ba siya'y mahina o masama? Hindi. Human nature po yun eh. Walang amang papayag na malalagay sa peligro ang buhay ng kanyang pamilya, ang buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. So kagaya ng Orly Gutesa, paano yung nalalaman nung secretary ng DPWH na si Manny Bonoan na nagpakalayo-layo na rin? Hindi na natin nalalaman kung nasaan. Ito nga, ang may kinalaman din, subalit lumisan na po at tumambad sa atin yung balita kagabi, yung dating Yusek Cathy Cabral. Yung Robert Bernardo, dating Yusek. Yung DBM Secretary, Amina Pangandaman. Yung mga kamag-anak po ng mga taong nababanggit ko, protektahan po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Nakagaya nila Saldico, Orly Gutesa, Manny Bonoan, Robert Bernardo, si Mina Pangandaman, Adrian Bersamin. Hanggang ngayon walang kaso. Malinaw, diniin ito ni Robert Bernardo. Kasama yung try-give or try-give o iba. Malinaw, positibo, dineklara ni Robert Bernardo. Hindi pa pwedeng sabihin yung same defense na ginagawa nila doon sa payag ni Saldico na ito'y hearsay, ito'y inadmissible in evidence sapagkat hindi ito under oath o di kaya ay hindi ito na under oath. Dahil ito po ay pinanumpaan mismo ni Robert Bernardo diyan po sa Blue Ribbon Committee hearing. Yung Mark Tiksay, si Ponyong Gabonada, yung congressman ng 1st District ng Oriental Mindoro, yung Arnan Panaligan, yung regional director ng Region 1 ng DPWH na naman, na si Ronel Tan, si John Paul Estrada, nasaan na po ang mga taong ito? Yung attorney Pechi Espera, if I get her name right, attorney Pechi Espera, yung nagnotaryo sa dokumento ni Sergeant Orly Gutesa. Yung mga kamag-anak po nito, imaginein po ninyo yung sinapit ng 3 matataas na opisyal ng DPWH. Maari pong wag naman, maari pong sapitin din nila yung malungkot at kalunos-lunos na sinapit nung 3 matataas na opisyal ng DPWH. Ano ho ang ibig kong sabihin? You talk to these people. Asawa ninyo, kapatid ninyo, tatay ninyo, tiyuhin ninyo, ninong ninyo, business partner ninyo, o kung ano man, kaibigan ninyo, kaklase ninyo mula elementarya, kausapin ninyo. Kung ano man ho ang nalalaman nila, better to reduce it in writing, in affidavit form, panumpaan ninyo, maganda nga recorded pa. Tsaka na ho problemahin kung paano yung magiging evidentiary or probative value nito or whether this will be considered inadmissible or hearsay. Ang importante ho ay ma-preserve o mapangalagaan yung nalalaman ng mga taong ito. Kausapin po ninyo, protektahan ninyo itong mga mahal nyo sa buhay. Ulitin ko Saldico, Orly Gutesa at yung pamilya ni Orly Gutesa, si Secretary Manny Bonoan. Mahirap naman, magpakalayo-layo ka, baka nag-i-enjoy ka ngayon, kung nasaan ka, baka may snow pa dyan na Secretary Manny Bonoan. Pero yung taong nakatrabaho at malapit sa'yo, alam kong by now, alam mo na ang sinapit. Gagambalain kayo ng inyong konsensya. Gagambalain kayo ng inyong puso, diwa at pakiramdam. Hindi kayo titigilan nito. Bakit? Marami na hong nagbubuwis ng buhay. Huwag na ninyong pagtakpan at huwag na kayong magpagamit sa inyong nalalaman. Ganon din yung ICI na budol. Mabigat kung normal ang pag-iisip ng bumubuo sa ICI. At meron po dyan, kagaya po nung magaling na country manager po ng SGV. Ayos po ito, professional, CPA, respetado, si Ma'am Rosana Fajardo. Yung sinapit po ni Yusek Cathy Cabral, I do not know kung napatawag nila yan, na-imbestigahan nila yan, natanong nila yan. Pero nung ito siguro tumambad sa kanyang kamulatan, yung sinapit ni Yusek Cathy Cabral, Ma'am Rosana Fajardo, mag-isip po kayo. Huwag ho kayong paggamit. Can you really look at your family, your peers, your colleagues,
your clients and the Filipino people. Diretso sa aming mga mata at sabihin ninyong hindi kayo nagpagamit upang pagtakpan ang trilyong pisong anomalya na inyong kunwaring iniimbestigahan.